Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, kumusta na po kayo? Humiling ang defense team ni dating Pangulong Duterte na payagan ng kanilang kliyente na pansamantalang palayain habang dinidinig ang kanyang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court o ICC. Interim release sa isang hindi pa tinutukoy na bansa ang kanilang aapila. Giit ng kampo niya, hindi naman daw flight risk ang dating presidente. Narito pa ang ilang pangako nila. Una, Duterte will not abscond. Hindi raw siya tatakas. Pangalawa, Duterte will not imperil proceedings if released. Hindi raw niya ilalagay sa alanganin ang mga pandinig kung siya ay papayagang lumaya pansamantala. Halimbawa, hindi niya pagbabantaan ang mga magbibigay ng testimonya o mga kaanak ng mga biktima ng madugong war on drugs. Wala raw impluwensya o kapangyarihan si dating Pangulong Duterte. Pero hindi ba nasa poder pa ang kanyang anak? Pangatlo, Duterte will not continue to commit crimes. Hindi na raw siya gagawa ng anumang krimen. Ibig sabihin ba nito, may pag-amin sa nakagawa si dating Pangulong Duterte ng krimen, no? At panghuli, humanitarian factors militate a favor of interim release. Dapat din daw isalang-alang ang kanyang edad. 80 anyos na po ang dating Pangulong Duterte. Mahigit 3 buwan nang nasa ICC si dating Pangulong Duterte at para sa mga naulila ng kanyang marahas na kampanya kontra illegal na droga, malaking hakbang na ito, kapanalig, tungo sa katarungan. Ang pagbigyan siyang makalaya kahit pansamantala ay hindi nila matatanggap. Sinagot ng proseksyon ng hiling ng kampo ng dating presidente. Anila, sa mata ng pamilya ni dating Pangulong Duterte, kinidnap ang kanilang padre de familia. Hindi nila kinikilalang lehitimo ang paghuli at pagkapanagot sa kanya, kaya hindi malayong gumawa sila ng paraan para itago ang kanilang tatay. Kung kinidnap naman ang isang tao, hahanap siya at ang kanyang pamilya ng paraan para makatakas sa mga kumidnap. Di po ba? Logic lang yan. Sa Setyembre 23, ang susunod na pandinig sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. Kukumpirmahin daw at kukumpirmahin doon ang mga kasong isinasampa laban sa kanya. Kaunting panahon na lang ang hihintayin para magsimulang gumulong na ang proseso ng batas. Proseso ng katarungan, ika nga. Baka pwede nang hintayin ang kampo ni dating Pangulong Duterte ang araw na ito. Tutal, maayos naman ang kalagayan niya sa ICC. Malayong-malayo sa kondisyon ng mga bilanggo sa ating bansa. Maswerte pa nga siya kung tutuusin dahil kaya ng kanyang pamilya na kumuha ng serbisyo ng magagaling na abogado. Kung edad naman ang pag-uusapan, sinabi ng mga eksperto na hindi ito kinikilalang batayan ng ICC. Hindi daw pababayaan ng korte ang mga matatandang bilanggo. Hindi maikakailang hinati tayong mga Pilipino ng pag-aresto sa may tuturing na pinakasikat na presidente ng Pilipinas. Pero pakaisipan sana nating hindi ito tungkol sa kanya lamang. Hindi ito tungkol sa pang-aapi sa kanya, sa paggignap sa kanya o sa pamumulitika ng mga magkakalabang paksyon. Usapin ito ng katarungan para sa mga kababayan nating pinagkakaitan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanilang sarili sa harap ng batas. Ika nga, due process. Bagay na ibinibigay natin ngayon kay dating Pangulong Duterte. Usapin po ito, kapanalig, ng dignidad ng mga pinatay sa ngalan ng pangakong kapayapaan at kaayusan. Usapin ito ng pagpapanagot o accountability sa mga lider nating umabuso sa kapangyarihang ipinagkatiwala sa kanila. Lahat ng ito ay pinapahalagahan sa mga panlipo ng turo ng ating Santa Iglesia. Kaya mga kapanalig, mababasa natin sa ikalawang sulat sa Samuel 21, 1 hanggang 14. Ang kahandaan ni Haring David na pagbayaran ang mga kasalanan ng kanyang bayan sa mga Gibeonita.
Pero hindi natin gugustuhin ang pagpayag ni Haring David sa karahasang gusto ng mga biktima ni Saul. Kaya ang paggulong ng proseso ng batas ang ating pinapanigan. Mapalad si dating Pangulong Duterte na nasa panahon tayong mas nais pairalin ang makataong pagkapanagot sa mga nagkasala. Kaya mga kapanalig, ipagpatuloy po natin ang paggulong ng katarungan. Matagal na ito. Dapat matapos na ito para sa kapakanan ng mga libu-libong biktima ng extrajudicial killing. Sapagkat may kasabihan nga, justice delayed is justice denied. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.